Dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat muli sa iyo sa araw na to na binigay mo. Tunay nga na tanging ang iyong salita lamang ang mas kainam-inam na kainin sa pang-araw-araw. Ang pagkain ay parati mong binibigay sa aming hapagkainan at ang iyong salita ay nandyan lamang upang aming basahin. Panginoon, tulungan mo po kami, lalong-lalo na ang makakarinig nito upang ito'y panggalingan at pagpapalakas sa aming pananampalataya. Binabalik namin sa iyo lahat ng papurit pagsamba sa ngalan ng bugtong na anak na si Jesucristo. Mateo 4, versikulo 1 hanggang 11. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Siya'y nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y nagutom. Dumating ang dyablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mo ngang tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumula sa bibig ng Diyos." Pagkatapos dinala siya ng dyablo sa Jerusalem, ang banal na lungsod, at pinatayo sa taluktok ng templo. Sinabi nito sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka sapagkat nasusulat, sa kanyang mga anghel ikay itatagubilin at sa kanilang mga kamay ikay aalalayan nang sa mga bato paamoy hindi masaktan." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at pinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Kaya't sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran." Pagkatapos, iniwan na siya ng dyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya'y pinaglingkuran nila. Napakagandang pahina ito sa libro ng Lucas. At makikita natin dito na tinukso ang Panginoon. Kadalasan tayo ay napapagod sa pang-araw-araw natin na trabaho dahil hindi natin nauuna ang Panginoon. Itong unang salita na sinabi ng Panginoon sa Lucas na sabi niya, "Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao." Ito'y inulit niya na salita na sinabi ni Moses na nanggagaling din lang naman kay Yahweh. Nung time na nagugutom ang mga tao at puro pagkain na lang ang hinihingi ng mga Israelita doon sa ilang, ay sinabi ng Diyos na hindi lang pagkain ang kailangan ng tao, kundi nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Bakit natin nasasabi yan? Dahil tayo ay ginawa ng Diyos at parang isang kotse, hindi natin to malalaman kung saan nasisira ito, anong ipapa-check up mo pag monthly or yearly check up ka ng kotse. Kadalasan babasahin mo na lang yung manual pag ipapa-check up mo na. Pero parang sa Biblia, dahil ginawa tayo ng Panginoong Diyos, kung malalaman natin kung paano natin patatakbuhin ang ating buhay sa nasusulat sa Biblia. So nawa dito nakikita natin dito sa mga verses na to ang kaimportansyahan ng salita ng Panginoon. Bago tayo gumising, manalangin, hindi naman kailangan na parang magpakitang gilas ka sa pagpapanalangin mo sa Panginoon, kundi humingi ka at magpasalamat dahil buhay ka muli at humingi ka ngayon sa Kanya ng guidance kung paano mo patatakbuhin ang iyong buhay muli. Doon natin masasagot tayo hindi lang sa panaginip, hindi tayo sasagutin ng Diyos sa panaginip, kundi sasagutin niya tayo sa Kanyang Biblia. Kung doon natin mababasa, ano ba ang gagawin natin sa araw na to. So purihin ng Panginoon.